Narito ang biblical eksplanasyon tungkol sa dila at ang mga nagiging sanhi o epekto nito ayon sa Biblia. Dila, cause and effect sa Biblia. Una, ang dila ay nakakapagbigay buhay o kamatayan. Sabi po sa talatang Proverbs o Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa kapangyarihan ng dila. Ang cause po nito, salitang binibitawan, maaaring magdala ng buhay, encouragement o kamatayan. Ang kamatayan, ang dulot nito ay sira, gulo, depresyon, away. Sa mga bagay na ito po ang magiging resulta ng ating dila, either sa mabuti o masama mong sinasabi. Kapag masama ang lumalabas sa iyong bibig, ang cause nito ay pagkasira, kaguluhan at depresyon na mauwi sa away. Kung ang salitang binibitawan mo ay mabuti, maganda rin ang magiging resulta. Sa ikalawa, ang dila ay mabilis magkasala. Sabi po sa Santiago 3:5-6 o James 3:5-6, ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, ngunit nakakapagdulot ng napakalaking bagay. Ang dila ay apoy. Ang cause nito, hindi kontroladong pananalita. Pag di mo kontrol ang iyong pananalita, magdudulot ito ng mapakalaking bagay. Isang malaki at magulong bagay. Ang epekto nito ay gulo, away, pagkakasala, pagkasira ng relasyon. Pangatlo, ang dila ay nagpapakita ng laman ng puso. Sabi sa Lucas 6:45 o Luke 6:45, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang cause nito, laman ng puso, galit, inggit, kapaitan o kabutihan. Ang mabuti rito ay yung kabutihan. Kapag merong ang galit, inggit o kapaitan, nagkokos ito ng mga salitang lumalabas na masama sa ating bibig. Kung ang ating kabutihan ay lumalabas sa ating bibig, magkokos ito ng mabuti. At ikaapat, ang dila ay makakasugat. Sa Kawikaan 12:18 o Proverbs 12:18, may nagsasalitang parang suwero ng tabak. Ang cause nito ay mapanakit, walang ingat sa salita o walang ingat na salita, padalos-dalos ng pagsasalita. Ang epekto nito ay nasirang damdamin, sugat sa puso ng kapwa. At ang ikalima, ang dila ay dapat bantayan. Sa Salmo 141 verse 3 o Awit 141 verse 3, Panginoon, ilagay mo ang bantay sa aking bibig. Cause paghingi ng tulong sa Diyos. Mahalaga na tayo humingi ng tulong sa Diyos upang makontrol natin ang ating dila. Ang epekto nito, disiplina sa pagsasalita, kapayapaan sa pakikitungo. Ika-anim, ang dila ay dapat gamitin sa pagpapala, hindi sa paninira. Epeso o Ephesians 4:29, huwag kayong magbitiw ng salitang mahalay, kundi yung ikakabuti. Ang cause nito ay godly speech. Effect, na-encourage ang iba, nagiging ilaw at asin. Paano ginagamit ang dila? Nagpapala o sumisira, nagpapagaling o nakakasugat, nagbibigay buhay o nagdadala ng gulo, nagpapakita ng tunay na puso. Ang mga sagot yan ay pagpapala, nagpapagaling, nagbibigay buhay, at nagpapakita ng tunay na puso.